po na nakapunta po tayo doon dahil inspiration, naging, kumbaga, kalakasan din po nila tayo pag nagkita-kita tayo doon. And then, nung nakarang araw lang, nandito po sila, kahapon, nag-fellowship po kami, at nag-imbita po si Brother Ver for lunch. So, nandito po sila, kasama ang kanyang congregation, pero hindi naman po kumpleto. Kaya nagagalak po tayo kapatid. Sabi ko nga, hindi naman hadlang ang ating mga differences sa paglilingkod. Kumbaga, nire-respeto po natin ang bawat isa. Amen? Kaya, sa atin na lang po, hindi naman po pare-parehas ang ating pananaw sa buhay natin. Sa loob na lang po ng pamilya, iba-iba po. Amen? Hindi ko po pwedeng implement yung kung ano po yung rules ko sa bahay, sa rules po ni Sister Vanji sa bahay nila. Amen. Amen? Kung si Sister Vanji ay naglalagay siya ng alarm clock, sabi nga ni Brother Ben, kung si Brother Ben naglalagay siya ng alarm clock sa bahay nila, pwede na sigurong tularan, ano, Brother Ian, ano? So maglalagay din ako ng alarm clock. So, ibig kong sabihin, kapatid, kung yun yung rules niya, pwede mong gayahin, pwede rin hindi. Amen? So, minsan nga, sabi nga ni Brother Bear, naglagay siya ng alarm clock, siya pa yung nauna yata sa alarm na magising. Kaya mga young people, paalala sa ating mga kapatid. Gusto nyong bless kayo ng Panginoon, kung araw naman ng Sunday, maaga tayo, mga young people. Alam ko mga magulang, laging nagpapaalala yan. Sabi nga ni Brother Bear kanina, gumising na kayo, ganito, di ba? Alam po yan ng mga kabataan. Yan po ang sakit ng kabataan ngayon. Pero ang mga magulang, alas 3 pa lang gising na, alas 4 pa lang gising na. Totoo po ba? Totoo yun, mga kapatid. Yan, lalo na pagpasukan na, ang mga nanay, halos hindi na yata matutulog. Para palalanan kayo. Para maglagay sila ng mga alarm clock sa mga tabi ninyo. Amen? Hallelujah! So, purihin ang ating Panginoon sa mga testimony. Amen? Sa mga answered prayer. Amen? Na hindi mo sukat akalain, nandyan na ang katugunan ng Panginoon. Basta, yung faith natin, yung tiwala natin sa Panginoon, maglilingkod tayo, kapatid, na tapat sa Panginoon, ipagkakaloob yan ng Diyos. Amen? So, God bless Sister Eva. Pagpitos na, I believe, a week na lang, o days na lang, pupunta na rin, Sister Eva, Hong Kong pa, pala. Ayun. So, pagpalain ng Panginoon, Sister Eva. Amen. And then, ganoon din kapatid, salamat din po sa Lord. Sa wakas, sabi nga, China is real, sabi ni Rusty, dahil matagal din na longing niya po yun, mahigit 2 taon na hinintay. Amen. Nasa sinapupunan pa lang ni Josie Siresi, ay nag-antay na po si Rusty na makasakay po sa dinidesire niya. So, sa tulong at biyaya ng Panginoon, tinugon na rin yun ng Lord noong nakaraang July 17. Amen. Nandun na po siya ngayon sa part ng China. Amen. So, God bless you, Rusty and Juicy, at sa aking pinakamamahal na asawa, Sister Ruby, at sa lahat ng mga kapatiran natin na nasa abroad, sila Sister Gina, Brother Boy, sila Brother Joyce, sila Sister Belen, yon, sila Brother Joe, amen. Sister Cathy, Sister Brother Andrea, at yan si Brother Vern, nandito na siya, amen. Kasama na natin siya ngayon. So sabi ko nga, may umaalis, may dumarating, amen. Kung sino naman kaya ang alis at meron naman darating. Amen. Hallelujah. So purihin ang Panginoon. So yon. Bagong lahat, mayroon pong mga maikli lang pong mga announcement po sa atin, mga kapatid. Amen. So nung nakaraang July 16, nandun po tayo kila Brother Jerry Alcantara.
Nilid tayo ng Panginoon doon. So, naka-fellowship natin siya. Malis po kami dito alas 5 ng madaling araw at nakarating po kami doon mga bandang alas 8 yata yun, nakarating po kami doon. So, malaking bagay po yun na makapunta tayo sa mga ganong mga kapatid natin at ma-impart naman natin yung kalakasan natin sa Kanya. Amen? So, nagkwento siya, maraming mga testimony na kami mismo rin napapatibayan din. So, pupunta tayo po doon para magpatibayan, magpalakasan, mag-encourage, di ba? So, yun naman po ang purpose ng visitation natin. Amen? Para magpalakasan ng bawat isa, encourage, na hindi mo alam, down na down pala siya. So, sa pamagitan ng i-share mo, nakakapit lang sa Panginoon, di ba? Di ba ikay nabubuhayan, ikaw ay talagang na-encourage. Amen? So, ganun po. Napakalaking bagay po yun, mga kapatid. Amen. So, yun. Yun, bago po makalimutan, salamat sa Panginoon. Ngayon ay July. Amen. At binabati ko po ang lahat ng mga magbe-birthday ngayong July, makaraan. Yun. Noong July 17, birthday po na aking sister's wife, si Sister V. Amen. Sa kanyang ika-49th birthday. So, po rin ng Panginoon at alam ko, sabi ko nga, ang Panginoon ang nagdaragdag ng buhay natin. Nag-extend ng buhay natin para ma-enjoy natin ang buhay na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa. So, sa lahat ng mag-birthday, this coming July, happy birthday po sa inyo. And then, itong July, July 25, si Rese. Oo. July 23 ba ako? Parang nakalimutan ko na yata. July 23 pala ako. Happy birthday to me. July 23. Anong araw yun? Tuesday. Tuesday. Sige, mag-abang-abang lang tayo, kapatid. So, si Rese, itong July 25. So, yun. Blessing ng Panginoon ng lahat. Amen. Hallelujah. And then, mamaya, right after the service, mga kapatid, mag-re-report po tayo about po sa ating financial status po ng church natin. Patungkol po sa nalilikop po nating offering para po sa gawain ng ating Panginoon. So mamaya po, mga kapatid, siguro right after the service, mga kapatid, mag-announce po si Sister Kasing kung magkano po yung pumapasok at kung magkano po yung nagagastos po at kung magkano pa po ang natitira sa ating pong offering. Amen? So sa ating offering, mga kapatid, yan na po nakukuha ang bayad ng kuryente natin. Minsan nakukuha po sa pagkain, binibili ng bigas, gasol. Diyan po napupunta po yung ating pong mga offering. At sa atin din pong paggagasolina. Minsan nagagamit po yung sasakyan ni Brother Sani, nag-aatin sundo, so ginagasolinahan din naman po natin yun. Amen. And then, ito pa. Mamaya, kapatid, alauna. Yun ang usapan po namin. Kung napansin nyo po, mayroon na po tayong nilagay po doon na bakal na signage po. May signage po doon. So magpapalagay na ho tayo ng pangalan po ng church doon. Dahil marami pong minsan, hindi po nila alam na mayroon palang church dito. So maglagay na tayo ngayon doon. So nakausap ko na po yung magle-lettering at sabi ko mga pwede ka alauna. And then, yung ilalagay po doon ay back to back po. Back to back, yung spirit of unity, love, church. Amen. This way. Yun lang pong ilalagay natin back to back. And then dito po sa may harap, ito dyan sa dito may harap mismo, palalagyan din po natin yan ng malaking pangalan mismo ng church po natin. And then salamat din sa Panginoon. Ito meron na rin tayo.
Ayun, oh. Ilalagay na ho natin dito. Hopefully, this coming Sunday, may ilalagay na po natin dahil lalagyan pa po natin ng pinaka-frame para hindi po malukot. Yun. So, salamat kay Brother Ian. Siya po nag-print po ito. Pag-usapan na lang po yung bayad mamaya. Sabi ni Brother Ian, wag na daw. So, meaning, Brother Ian, God bless you, Brother Ian. Amen pa rin ang Panginoon. So, yun po, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Amen. So, yun. Yung sa signage po doon at saka dito, nakausap ko na po yung maglilittering. So, lahat po, nung nakaraang week, mga kapatid nila, inayos namin. Sister Pandi, yung pong napag-usapan namin ni Brother Jerry yun, na kukunin sana namin yung poste doon. Sabi ko, kung kukunin natin Brother Jerry, wala rin lang tayo makukuha ang ritasong yung plate, ba sister? So gagastos din lang tayo doon, kako. And then sa pagpapawielding pa. So sabi ko, sabi ko naman may blessing naman ng Panginoon personally, sabi ko, sige pagawa na lang natin. So salamat sa Panginoon at may provided with ang Lord. Amen. So pinagawa na po natin yon at tuloy-tuloy, sabi ko palitirin ko na rin, palitiringan din na natin. So yun na po ay sinagot na po ng Panginoon. Amen. Purihin ang Lord. Hallelujah. So sabi ko nga, ayaw ko naman na pabigat tayo. Amen. Nagtutulungan po tayo. Amen. Kung mayroon tayong blessing, share natin. Ganun lang po tayo, kapatid. Share your blessing para pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Maalala ko yung isang interview kay Chavit Singson ba yun? In-interview. Paano nga naging success? Sabi niya, share your blessings. Sabi niya. So, yun yung kanya eh. Yun yung pananaw niya sa buhay. So, totoo naman po yun, kapatid. Puri ng Panginoon. And then, yun. Mamaya, kapatid, mayroon po tayong general mag-meeting po tayo, short meeting po right after the service. Pag-usapan po natin ang ito po itong lupa natin, lupa ng church. Amen. Pag-usapan na po natin mga bagay-bagay na yan, paano ang gagawin natin. Dahil patuloy naman tayong nagmo-move, umuusal po. Hopefully, maayos na po ito at maayos na po yung itulog. Yun. Puri ng Panginoon. So, ano pa? Yun. Reminder sa mga young people po natin, this coming Saturday, malapit na. Itong Saturday na, July 27, sama-sama po kayo dito. At sabi ko nga, invite your friends, mga kaibigan ninyo. So, mayroon din, andito rin kami siguro ng mga parents na aalalay sa inyo. Dahil kung walang aalalay sa inyo, walang magluluto sa inyo. Brother Jerry and Sister Tasing, di nandito din. Yun. Ay, wen. So, yun. Puri ng Panginoon. Hallelujah. So, yun po yung ating pong mga announcement. So, mamaya, pag-usapan na lang po natin yung financial status natin at saka yung sa lupa. Yun. Sa pagpaparestro po ng ating ito na, kapatid, hindi na po tayo peke. Ayan. Naka-registered na yun. Naka-registered na po tayo, kaya hindi na po tayo, kung may magsisita sa atin, naka-registered po tayo. Hindi po tayo bogus. Amen. Yan po ay nilakad natin na Brother Sunny noon, tapos through online, and then binigyan na po tayo ng certificate, so hindi na po tayo bogus. Amen. Hallelujah. So yearly yan ang reporting. So yearly, magre-report po tayo, kaya meron po yung makahanapan po tayo ng attendance po natin. Yan. And then yung financial status natin, pwede rin nung natin i-ano yun sa kanila. Kasi ang balita ko noon ay magbibigay tayo ng mga financial report. Pag mag-report po tayo doon sa Baguio, doon sa Securities and Exchange Commission po. Amen.
So, palapakan natin ang Panginoon. Amen. Amen? So, unti-unti mapatid ay naaayos po. Amen. Hallelujah. Ito pa, mapatid. Sabi nga ni Brother Ver kanina, maaga tayong gumising pag araw po ng Sunday. Diba, Brother Ver? Amen. Yun. So, alam ko naman mapatid, sabi ko nga sa mga magulang, walang problema, Sister Banji. Minsan mga anak natin, minsan matagal maligo, matagal kumilos. Mga people, paalala sa inyo. Amen. Paalala. Amen. Ang salitang ito, mapatid, ay para sa inyo. Sabi nga ni Brother, para sa inyo yan. Alam niyo naman mapatid. Amen. Kung sabi nga, sa ayuda, di ba, Sister Fanny? Pag sa ayuda, di ba? Dati ayuda tayo, ito no, Sabado, Biyernes pelaan, nagsuksukatan. Biyernes pelaan. Gamin, ang nakayat nga, maude, nga may kanit ayuda. No Domingo simba, na ako, nagbabayag tamo, nagkutkute. Di ba? See the difference. Tingnan natin, yung pagkakaiba. Pag ayuda, ang bilis-bilis natin. Di ba? Amen. Kailangan mumuna di at ano ka, sakti makaunto na nga makaalat ko. Baka naman ito no, nakapana kung kat imbis nga lasag, awanan tulang, ti maalakon. Di ba? Ganon yon. Kaya, para i-bless tayo ng Panginoon, kailangan ikaw yung mauna, isipin mo. Amen. Ilagay mo sa, sabi nga, isip mo lang yun, sabi nga ni Brother Ver kanina. Amen. So, yun, minsan, bis na makaagaw tayo ng pag-service, minsan nadidelay tayo, minsan ninahadlangan din ng Panginoon yung natin, yung time natin. Amen. Pero sabi ko nga, hindi naman tayo yung batas. Amen. Ang nais lang ng Panginoon, pag araw ng linggo, di ba? Paspasan tayo at ano ka, antay maabutan dito lang. Di ba? Totoo yun, mga kapatid. Paalala lang po sa atin yun. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Amen. Mayroong hindi nag-amen na. Amen. Amen. So, po rin ng Panginoon. So, salamat sa Lord. Amen. So, tuloy-tuloy na po tayo, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. At dadako na tayo sa mensahe. At samahan niyo ako na magbuklat sa ating mga Biblia doon sa Galatians. Galatians chapter 8. Sa Galatians chapter 6. Galatians chapter 6 verse, mag-umpisa po tayo sa verse 1. Verse 1. Yun, okay. Basahin ko na lang po sa wikang English, mga kapatid, and then sa Tagalog. Galatians chapter 6, verse 1. Amen. Babaybayin natin ito, itong chapter na ito, mga kapatid. Sabi niya, Brethren, if a man be overtaken in a fault, you which are spiritual, restore such and one in the spirit and meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsaway, kayong mga nasa espiritu ay inyong panunumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan ng inyong iyong pagwariin ang iyong sarili
baka ikaw naman ay matukso. Verse 2, bear you one another's burden and so fulfill the law of God. Sa Tagalog, mga dalahan kayo ng mga pasanin sa isa't isa at tuparin niyong gayon ang kautusan ni Kristo. Tuloy natin. For if a man think himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. Sapagkat kung ang sinuman ay nag-aakala na siya may kabuluhan, bagaman siya'y walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. And then verse 4, but let every man prove his work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. Ngunit siya sa atin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Tuloy natin. Verse 5. For every man shall bear his own burden, sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Amen. Tuloy po natin sa verse 6. Let him that taught in the word communication unto him that teacheth in all good things. Datapat ang tinuturuan ng aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Yun. Verse 7, be not deceived. God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall be he also reap. Wag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nagbibiro, sapagkat ang lahat ng inasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Tuloy pa natin sa verse 8 hanggang 10 na, para matapos. Verse 8, for he that soweth to his flesh shall be the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall the Spirit live life everlasting. Sa Tagalog, sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Verse 9, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. At huwag kayong mapagod na paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Last, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are in the household of faith. Sa Tagalog, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So nabanggit po dito mga kapatid, ang mga bagay daw na itatanim natin in due season, tayo po ay mag-aani. Totoo po yun mga kapatid. Amen. Kaya sabi dito sa talata, mga kapatid, gumawa po tayo ng mabuti. Amen. Hallelujah. At natural, pag tayo gumawa ng mabuti, iaani ka ng mabuti sa Sister Mildred. Hindi naman pwedeng sabi nga, nagtanim ka ng santol, tumubo, nang nabunga ang palaya. Diba? Meaning mga kapatid, kung anong tinanim natin, yan po ang aanin natin. So nagtanim tayo ng mabuti sa kapwa natin, nagtanim tayo ng mabuti sa kapitbahay natin, good things ang itinanim natin, susuklian ka ng ating Panginoon. Siya po ang nakakakita ng puso natin, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So balikan ko po yun, mga kapatid. Sa Galatians. Kaya sabi dito, at sa verse 2, bear you one another's burden and so fulfill the law of Christ.
Mangagdalahan kayo ng mga pasanin sa isa't isa at tuparin niyong gayon ang kautusan ni Kristo. Mga kapatid, sabi dito, kung tayo daw mga kapatid ay nangagdadalahan ng bawat pasanin ng bawat isa, nasusunod daw natin ang kautusan ng ating Panginoon. Totoo po yan mga kapatid. Amen. Bilang magkakapatid sa Panginoon, amen, tayo po ay hindi po yung inupunton yung kapatid mo. Amen. Kundi inaangat mo siya. Amen. Sabi nga dito, pinupuntahan mo siya para encourage mo siya. Hindi punta mo siya para sermonan mo siya, Sister Panji. O sige gamin, mandi kayo nga matatinan. Diba? Nabayag mga taw-tawanan, nabayag mga bulbulanan, mandi kayo muna gamin. Kaya sinusumpa kayo ng Panginoon. O, diba? Pag ganun, tayo pumunta sa mga kapatid, ano ang magiging epekto? Mga kapatid, hindi ka maging pakinabang. Di ba? Hindi mo siya inangat. Lalo mo siyang diniin. Lalo mo siyang, imbes na nagmayat isang na, nagawit kayo, di pastor mo, kasi ba't timbagbaga na kanya ako, diyan ka ba't natin? Amen, di ba? Hanga na encourage, hamo nga na tulungan, DJ Kapsat. No, anya man di, rikot itibiyag na. Hindi ka nakatulong. Sabi nga dito, kung palagay mo ikay nakatulong at hindi naman pala, mga kapatid, sa palagay mo lang yun. Hindi ka naman para nakatulong kung ganun ang gagawin mo. Parang yung isang kwento, Brother Ian, di ba? Yung langgam. O, nakakita kayo ng langgam na mayroong isang tinik doon, tulong-tulong sila. Tulong-tulong sila na talagang yung tinik, sama-sama silang nagbubuhat. Pero pansinin nyo, mayroong isang langgam doon, nakapatong doon sa tinik. Kasta unay tirigrigat dan, di kasi kakadwada nga naribungbungan da DJ si It, tapno, mapakinabangan da. Pero DJ may sabi, nagmayat, i-daan na, dati nga ito. Watcher, Pastor Watcher. Watcher, ba? Amen. Ang akala niya ay pakinabang siya. Ang akala niya yun. Pero hindi niya alam, nagiging pagibigat pala siya, Brother Bear. Dahil ang ginagawa niya, bis na tumulong na bumuhat, nandun lang, ganun lang. Sitting pretty lang. Amen? Kaya, kailangan natin maki-join. Kailangan nila tayo. Sabi ko nga, sabi ni Brother Jerry, nung pumunta kami, nung panahon, sabi niya na si Brother Jerry Quinto, wala siya, nandun kami. Pero ngayon naman nandyan siya, wala naman kami. Meaning, hindi naman ibig sabihin na kailangan mayroong mawala para makadalo si Brother Jerry. Meaning, mga kapatid, nung panahon na mahina si Brother Jerry, dalawa kasing Jerry, no? Si Brother Jerry Quinto, nung panahon siya mahina, wala siya, malakas si Brother Jerry Alcantara. Ngayon, yung kalakasan ni Brother Jerry Alcantara, i-share niya dito, nagpapatutuon, nagtitestify, amen? Malakas siya, mga kapatid. Yung panahon yung kailangan ni Brother Jerry Quinto, si Brother Jerry Alcantara. Ngayon, si Brother Jerry Alcantara naman, ay wala siya. So, kailangan naman ngayon niya. Ngayon, si Brother Jerry Quinto naman, ay nandito, malakas din siya, spiritually. So, kinakailangan din niya nung i-impart yun kay Brother Jerry Alcantara. Sa paanong paraan? Para po ma-encourage, para po mga kapatid, mapatibayan siya, mga kapatid. Hindi yung didiktikin mo siya, hindi yung, ikaw, sa gagawin, Brother Jerry, hindi awanat, niya tinararamid mo. Di ba? So, magiging kalakasan tayo. Amen, ganun po ang gagawin natin. Kung may problema, di ba, pag may problema sa kapatid, tapos napupuntaan mo siya, tapos, na-encourage mo siya, kaya mo yan. Amen, di ba? At sa Bible din, sabi nga, noong si David ay nanghina, sabi niya, he encouraged himself in the Lord. Amen. So mayroong mga panahon minsan, hindi lang din yung mga pastor minsan, halimbawa, di kayo nadalaw, huwag kayo magtampo. Amen. I-encourage nyo ang sarili ninyo. I-encourage ninyo. Dahil hindi nyo rin alam naman, baka yung pastor nyo mahina din.
Kasi ang mga pastor, hindi naman super na ano yan, mga kapatid. Meron naman pong, we are not, sinasabi nga yung, hindi ay superhero. Amen? Na hindi na po parang si Superman. Si Superman, di ba? So, hindi po tayo Superman. Amen. So, may kahinaan po ang bawat isa. Maging si Superman, mayroon. Di ba? May kahinaan yan. O si Samson na napakalakas, di ba? Alam niyo yung istorya ni Samson. Napakalakas si Samson pero may kahinaan si Samson. Ano kahinaan niya? Yung pinutol po yung buhok niya, o dinanghina siya. O yun pala yung kahinaan ni Samson, kapatid. So lahat po tayo may kanya-kanya pong kahinaan at mayroon din po tayong kanya-kanyang strength, mga kapatid. Amen po ba? Amen. O, malala ko Sister Josie, o, di ba? Meron tayong kahinaan. Dapat natin ma-overcome yun. At pag na-overcome natin, kapatid, isisigaw natin, ako ay nagtagumpay sa Panginoon. Sabi nga, wag nating hayaan na i-put down tayo ng problema. Wag nating hayaan, mga kapatid, lalo tigit mga kapatid, tayo po ay magpakatatag sa Panginoon. Alam ko may kanya-kanya tayong burden sa buhay. Amen. Sabi nga kanina, Brother Ver kanina, may kanya-kanya tayong burden sa buhay. May kanya-kanya po tayong pasanin. Kaya sabi nga dito, magpasanan kayo sa bawat isa. Amen. Para naman magaanan, mga kapatid, yung mga kapatid natin na nabibigatan, mga kapatid, magaanan sila at makapagpatuloy sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi yung puntahan mo sila, silmunan mo, anya ti resulta, kagapsat, di awan. Imbis nga na-encourage mo yung suna, awan. Amen. Hallelujah. So yan po ang nais po ng ating Panginoon. So, sabi nga may kasabihan na ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Amen. Totoo po yan, mapat. Oray pa'y ibagamon nga, oray pa'y adidot-dot, yung balahibo sa mga skin natin, mahalagang mga yan. Mayroon silang mga purpose. Amen. Kaya, lahat tayo kapatid, subukan na lang natin kapatid, na masukat yung ating itong atikikit tayo, atiramay tayo. O, diba? Noong nasugat data, di ba, apektado tayong lahat. Apektado yung buong katawan mo hanggang nga makatrabaho, gabi na sakit. O, ading ngipon lang yan, will bilang, nagsakit ting ngipon mo. O, di ba? Apektado po ang lahat, hindi ka makakilos, hindi magiging normal lang ang kilos mo. Dahil hindi ka, mayroong sakit kang nararamdaman. Amen. So, kaya ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Ganon din po tayo, kapatid. Kung mayroon po tayo nakikitang kapatid na nasasaktan, dumadanas ng pagsubok, mga kapatid, sabi nga, i-impart mo ilagay mo yung sarili mo sa experience niya, kapatid, at doon, mga kapatid, madadama mo kung gaano kabigat yung kanyang dinadalang problema. At naramdaman ko po yung kapatid na nilit kami ng Panginoon habang nagkwento po si Brother J.L. Alcantara sa kanya pagsubok sa buhay, mga kapatid. Nadarama ko yung burden niya, mga kapatid, at halos mangilit-ngilit po yung iyak, yung luhan niya. Amen. At I believe na sa pagpunta natin doon ay na-encourage siya. Amen. At sana, mga kapatid, we're praying na tugunin ng Panginoon lahat ng desire ng kanilang mga puso, mga kapatid. Amen. So, minsan, ang tao, mga kapatid, likas na ang agad-agad natin na humusga. Di ba? Yan kasi. Puro yan kasi. Amen. Hallelujah. So, hindi po ganun ang Panginoon. Amen. Hallelujah. So, kailangan natin magtulungan. Tulungan natin ang mga kapatid natin para mapagaan naman ang kanilang mga burden sa buhay. Amen. Hallelujah. So, tuloy tayo, kapatid. Amen. So, bear you once another's burden to fulfill the law of Christ. And sa verse, ito, nais ko pong
diinan dito sa verse 9. So, let us not be weary in well-doing, sabi dito. Huwag daw tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat, ano ang magiging, Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Amen. So, huwag daw tayong magsawa o mapagod sa paggawa ng kabutihan sa kapwa natin. Amen. Dahil kung yun ipapakita natin mga kapatid, at hindi po tayo nagsawa, mapagod, tayo po ay i-reward. Mayroong reward sa atin ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi nga, kung ikaw ay nagtanim ng ipo-ipo, anong aanihin natin? Sabi ng Biblia, buhawi, mas marami. Amen. Kung tayo nagtanim ng sama ng loob sa kapwa natin, siyempre, aani ka rin. Doble. Sabi doon, doble. Amen. Hallelujah. Kaya, huwag tayo magsawa, mga kapatid, na gumawa ng mabuti sa kapwa natin. Amen. Hallelujah. Tuloy tayo. So minsan, sabi ko nga, madali tayong umusga. Amen. Inuusgan natin ang mga kapatid po natin. Amen. Minsan maalala ko mayroong isang brother na sinabihan, oh, ikaw kasi, kaya kasi sinusumpa ka ng Panginoon, hindi ka nagbibigay ng offering mo sa Panginoon. Amen. Hindi ka kasi nagbibigay ng ikaw mo sa Panginoon, kaya sinusumpa ka ng Lord. Mga kapatid, anong kinalaman po ng pagbibigay mo sa sitwasyon mo? Hindi naman superwoman ang tao. Hindi naman po ibig sabihin hindi ka na magkasakit. Amen. Meaning, ipinadaranas ng yun ang Panginoon sa iyo, kapatid, dahil mahal ka ng Panginoon. Pinadaranas na ng Panginoon na magkasakit ka para ma-experience mo, kapatid, na mayroong pong dakilang manggagamot. Di po ba? Amen. Minsan mawalan tayo ng pera, Sister Mildred. Para ano? Para masabi mo ang Panginoon ay siya ang great provider. Amen. Sabi ko nga kapatid, sa mga kapatid natin, maganda na, kumbaga ipinaranas yun ng Panginoon personally sa'yo, para merong kang iti-testimony. Amen. Dahil kung hindi pa paranas ng Panginoon sa'yo yan, wala kang buhay na testimony. At kung yan ay personal na experience mo, ikaw mismo, hindi ka na gumagawa ng kwento, ikaw mismo ang naka-experience doon, meaning, mas magiging kapakipakinabang ka pag yan po ay na-overcome mo, kapatid. Amen. So alam natin yung istorya ni Job, mga kapatid, na lahat ng kanyang ari-arian ay kinuha, lahat ng kayamanan ay kinuha, mga kapatid. Na-experience niya yun. Pero kapatid, paano? Pag ikaw ay ikinikwento mo at hindi mo na-experience yon, hindi gaanong, di ba? Hindi gaanong mabigat. Pero pag ikaw na mismo ang naka-experience nun, kapatid, iba ang dating. Iba. Talagang masasabi mong buhay ang Diyos. Dahil ikaw mismo ang naka-experience nun, kapatid. Amen. Minsan nanalangin ka, Panginoon, wala kaming bigas. Talagang wala. Pero dumating ang rescue ng Panginoon. Oh, sister, nangit ko gamin nga, tibagas mo, ikang kaman. So, mayroong ginagamit ang Panginoon. Diba? May ginagamit ang Panginoon, Sister Fanny. Panginoon, awang mo ti gumatang. Dandamay, awang mo gumatang tilako ko, mabulo ka naksan. Nananalayan ka. Hanggang sa narinig yun, magkatangan kita di sako-sako nga mangganin ko ni Sister Fanny. So may provider ang Panginoon. Amen. Pag tayo po ay nananalangin na tapat, sabi doon sa Biblia, ay tapat din ang Panginoon. Amen. Hindi siya mag-atumiling ibigay yun sa atin. Amen. Parang sa isang anak na humingi sa magulang. Meron siyang hinihingi, pero wala naman siyang, oreno man lang kumakwa, at pangpalubag loob, Brother Ian. Agwalis-walis sa mabuti balay mo yung natidawatan kinaamang ko ka ng adagos. Kumakas di mo darami, kasi ganun gagawin natin sa Panginoon. Gumawa tayo ng mabuting bagay. Amen.
Kasi pag hindi ka gumawa ng mabuti, paano malulugod ang Diyos? Pag hindi ka gumawa ng mabuting bagay. Di ba? Imbes nga edad mo Sister Banjiki para kanya na, medyo ipidon pa yata ko. Something I deserve. Kami ni Kastoy, di ba? Totoo yan. Sa magulang. Ngayon na anak mo, oray, among tutusan ka at tuskusa, ay na ako. Di ba? Ay kamamot dati pag merindana. Ano pa yung pagpaka? Oray mo pa ibagbagan nga, mama mabibisin na, merindam man. Oray mo ibagbagan, basta makita na kani, ni nanay mo, ni amang mo. Ay na, automatic data mo ibagbagan. Ganon din ang Panginoon, kapatid. Pag humingi tayo sa Panginoon at nakikita niya tayo, gumagawa tayo, amen, hindi na mag-ato, bili ang Panginoon, ibigay sa iyo agad-agad. Amen. Amen. Alam niya yan, hindi natutulog ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Puri ng Lord, mga kapatid. Hallelujah. So yun, mga kapatid. Ang Panginoon, alam niya po ang nangyayari sa buhay natin. Amen. Sabi ko nga kanina, pag tayo blines ng Panginoon, kaya pala tayo blines ng Panginoon para i-bless din natin ang kapwa natin. Amen? Kung biniyayaan ka ng Panginoon, i-share mo rin yung blessing mo. Amen? At sa pamagitan nun, kumikilos ang Diyos. Amen. Give what you have, sabi nga ng Biblia, and the Lord will give you more. Amen. So, merong isang narinig, sabi doon. Paano natin, alimbawa, kasi ang pera natin, meron pong halaga yan. Sa ibang bansa, kung sa Hong Kong, yung pera mo, meron pong palitan yan. Amen. Yung Hong Kong yata ay parang 7 pesos yata ang isa per dollar. Sa Saudi noon, may 12, may 13, may 15 ang palitan. So, next ko naman pong sa inyo dito, sabi nga, paano natin naman na i-convert ito? Amen? Pag sa Panginoon naman. Amen? Paano naman natin ito i-convert para mapakinabangan ang ating wealth na ipinagkalob sa ating Panginoon? Amen? So, kung sa langit, may dala-dala ka na pera, paano mo i-convert yun? Wala namang palitan doon, Brother Ian. So, anong sukli nun? Amen? So, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Yun ang pwedeng i-convert para makatulong po tayo sa upasan, sa ministry ng ating Panginoon. Para ma-extend po ang, yung mga pinagkatiwalaan tayo, kapatid, para makatulong tayo, nakikita yun ng Panginoon eh. Amen. Kaya, ang Panginoon, kapatid, ang bibigay sa atin, ginagay tayo ng Panginoon kung paano pa tayo makatulong sa kapwa. So magdalahan tayo ng pasanin ng bawat isa. Amen. At doon, magiging pakinabang po tayo. Hallelujah. Puri ng Panginoon. So kunti lang ito, mga kapatid. Amen. So huwag tayong mapagod ng gumawa ng mabuti. Gumawa tayo ng mabuti, kapatid. Pagdating ng panahon, yan po ay mag-aani po tayo. Amen. Hallelujah. Amen. So, last, mga kapatid, ano bang oras na? O, maaga lang ha. Amen. 12:36 na. 12:36. Amen. So napakinggan po natin yung last na preaching dito o yung naibahagi po natin doon sa joint fellowship natin. Speak about love, love one another. Amen. So, yun po ang pwede po nating ma-impart sa bawat makakasalamuhan natin. Amen. Impart lang natin ang love, ang unconditional love sa bawat isa. Amen. So, bagamat sabi ko nga mayroon tayong mga differences, hindi po yun hadlang para tayo po ay magkaisa sa fellowship, mga kapatid.
di naman pinag-uusapan kung ano yung stand mo. Ang pinag-uusapan dati ay yung relasyon natin sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. At malala ko, sabi nga, ano ba ang benefits na makukuha natin sa forgiveness? Maraming bagay po ang naidudulot po ng mga benepisyo sa salitang forgiveness o pagpapatawad. Ano po ang mga pwede natin doon, sinasabi po doon sa book of Matthew, kapatid. Pag tayo daw po ay nagpatawad, ay lumalakas po ang ating self-esteem, mga kapatid. Amen? Tumataas po ang ating, nagtitiwala tayo sa Panginoon sa ating sarili, mga kapatid. Amen? Lumalakas po yun, napapalakas po yun. Ano pa? Pag tayo daw ay nagpatawad, sabi dito, bumababa ang ating blood pressure. Maganda pala, no? Oh, yeah. Amen. 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 Pag ikaw pala nagpatawad, mga kapatid. O kaya, isipin nyo na, mga kaaway ninyo, patawarin ninyo. Amen. Dahil sabi dito, nakapagpapababa daw ng ating blood pressure. O, Sister Minda. Ang ganda pala, pag nakapagpapatawad ka, sabi niya, bumababa nagiging normal ang blood pressure mo. Pero subukan mo hindi ka lagi nga high blood talaga, Sister Banji. Amen. Hallelujah. Ano pa? Lumalakas gumaganda ang tibok ng puso. Oh, ganda pala, no? Pag nakapagpapatawad ka, no? Gumaganda pala yung tibok ng puso mo. Yan po ang mga benefits na makukuha natin doon sa tinatawag na pagpapatawad. Ano pa? Gumaganda ang ating mental health. O, di ba? Yung kaisipan natin nagiging malawak, hindi ka nagiging aburido, hindi ka stress. Mr. Panje, pag ikay nakapagpapatawad. Meron din naman mga kapatid na sabi, ito hindi nagpatawad, nakapagpatawad na tayo. Problema din nila yun kung hindi tayo patatawarin. Amen? So tayo, nakapagpatawad na tayo kung ano man yung nakikita ko natin sa kapwa natin, kung sino man kapatid, at least ikaw mapayapa ka. Sabi ko nga, buti pa yung, kasi kung hindi ka nagpatawad, na-experience natin yan. Sabi ko nga, ang sarap-sarap ng tulog ng tao, kaaway mo, dahil hindi mo nga mapatawad Isa, ang sarap-sarap ng tulog niya, wala siyang iniisip. O, sinong lugi? Sabi ko nga, hindi ikaw ang lugi, hindi ka nakatulog kasi lagi mong iniisip siya. O, kung pinatawad mo siya, sabi dito, magiging maganda ang iyong mental health. Ano pa? Nawawala ang stress. Totoo yan. Nawawala. Nagiging malaya ka. Hindi ka naaaburido, hindi ka stress. And last, sabi dito, yung ating anxiety o pagkabalisa. Nawawala. Mga kapatid, yun pala ang mga benefits na makukuha natin sa forgiveness. Amen? So, ang dami, meron palang ganitong antidote, Brother Ian. So, ang doktor, hindi nila sinasabi ito. Di ba sa medical term, ano? Hindi nila alam ito. Yun pala ang gamot pagka ikaw ay na-stress, o magpatawad ka lang. O, sumasakit yung puso mo. O, yun pala ang gamot, mga kapatid. Ang tinatawag na forgiveness. At doon naman sa pinatawad, mga kapatid, huwag mo nang ulitin. Tama. Amen. Tama. Huwag mo nang ulitin. Amen. Hallelujah. Kung ikaw ay nagkasala sa Panginoon, pinatawad ka na, huwag mo nang ulitin. Kasi kung pinatawad ka na, inulit mo, ay kasalanan na yun. Repetition. Repetition na yun. Amen? Kung pinatawad ka, huwag mo nang ulitin. Yun ang totoong pinatawad ka. O nagpatawad ka. O humingi ka ng tawad. Kasi pag inulit-ulit mo, hindi na yun. Hindi na po yun, kapatid. Talagang inano mo na. Talagang Sinasadya. Yeah. Intention. hallelujah. Intention mo na yun. Intention mo na yun. Hindi ka na natuto. Ganon. Amen. Kaya nais ng Panginoon, matuto tayo sa mga shortcomings natin. Di ba? Hindi natin, ganun pala yun. Hindi ko na gagawin. Di ba?
So yun yung totoong ikaw ay pinatawad at totoong pagsisisi natin. Amen. Parang sa Panginoon, di ba? Tinanggap mo ang Panginoon, nagsisi ka. Tapos, sumunod na nandiyan ka manan, inom ka manan, di ba? Di ba ulit-ulit lang? Di ba? So, huwag mo nang gawin yung bagay na hindi na po nais ng Panginoon. Huwag mo nang gawin yung dati. Sabi nga, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, sabi doon. The old things has gone and the new things has come. Merong bago. Naging bago kang nilalang eh. Hindi yung bago tapos bumalik ka ulit. Sabi nga doon sa Bible din na yung baboy siya noong naligo siya. Pagkatapos siyang naligo, napamanin gilog na, Brother Ian. Nagsuple. Di ba? So, ganun po yun. Amen. Hallelujah. So, kung paano tayo binago ng Panginoon, nakikita po sa gawa natin, huwag na natin gawin ulit pa. Kung yun ay kakasama sa health natin, huwag mo nang gawin, huwag mo nang ulitin. Dahil, mahal ng Diyos ang kanyang templo. At ang templong niyan ay yung katawan. Mahal na yan. Amen. Kaya minsan nga, tayo nga ay nagpupursige tayo na maging healthy tayo. Mag-exercise tayo. Maalala ko si Brother Ian, nag-exercise siya ngayon. Maganda o yan. Amen. Hallelujah. So gusto natin lagi tayong malakas. Diba? Para pagdating mga kapatid na lalampalampa tayo sa spiritual, talagang tatangayin ka rin pero pag malakas ka, amen. Sa physical aspect mo, malakas ka. Ganun din sa spiritual kapatid, is the same thing. Amen. Pagpapalain po tayo ng ating Panginoon pag malakas po tayo. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, purihin ang Panginoon. Salamat sa Lord. I believe nakapulot kayo ng mga kunting aral. So, makakito. Amen. Huwag tayong, magtanim tayo na magtanim ng mabuti. At sa bandang huli, aani din tayo ng mabuti. Ganun lang po ang gagawin natin para tayo po ay maging pakinabang at hindi po tayo pabigat. Amen. Dahil minsan sabi ko nga, iniisip natin tayo po ay pakinabang pero hindi pala. Nagiging pabigat pala tayo. Amen. Huwag nating tularan yung langgam na isa sa na nakapatong doon sa tinik na hirap na yung mga kasama niya tapos siya nandun lang na naging tourist kay Jada ba yan na? Amen. So, tayo po ay kabahagi lahat sa ministry. Amen. Hindi lang po yung mga musician natin, hindi lang po yung mga backup singer natin, even kayo, mga nakaupo dyan, mayroon kayong ministry. May kanya-kanya tayong role. Amen. May kanya-kanya tayong role na gagampanan. So, nais lang ng Panginoon na pagyamanin natin yan, mahalin natin. Amen. Maging kahit taga-puros ka lang dyan ng upuan, taga-aris ka lang dyan ng upuan, mahalaga ka. Amen. Hallelujah. Lahat ay mahalaga. Mayroong ambag sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, God bless us all. Purihin ang Panginoon. At binabalik ko na po sa ating MC, Brother Ben. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Thank you, Pastor Bradley, sa Madam May Shakes. Sa encouragement sa bawat isa na encourage pa kayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Tayo po ito na lahat mga kapatid at umawit tayo ng buhay awit sa ating Panginoon. Wonderful, magnificent God, page 70.
All I want is you. All the wonders you do, and all that you are. What I can bring to you, I offer my heart. Wonderful, magnificent God. I'm humbled by the life you give. Beautiful Redeemer you are, worthy of my highest praise. What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? What can we give? What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? What can we give? What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? We offer our lives. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. We offer our lives. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. We offer our lives. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. Wonderful, magnificent God. I'm humbled by the life you gave. Beautiful Redeemer you are, worthy of my highest praise. Wonderful, magnificent God. I'm humbled by the life you gave. Beautiful Redeemer you are, worthy of my highest praise. Wonderful, you are wonderful. Wonderful, you are wonderful. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa natin ito, Panginoon. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Napakasalamat. Praise your Jesus. Hallelujah. Muli, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa napakasarap na mensahe na
aming napakinggan sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga na nagbibigay sa amin ng knowledge, especially the wisdom, Lord God. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na bagay-bagay na sinabi mo sa harapan namin kanina, Panginoon. Alam namin na magagamit namin, Panginoon, sa aming pansamantalang pagkahiwa-hiwalay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang pagkilos sa amin, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, sa mga talata na binasa ng aming pastor, Panginoon. Kung sino man nagbibigay ng bahagya, Panginoon, bahagya din ng balik sa Kanya. Ngunit, kung sino ang nagbibigay ng buong sagana, sagana din ang bumabalik, Panginoon. Ngunit, Panginoon, hindi lang po material na bagay ang nais mo sabihin sa aming pagkos, ang aming pagkilos, ang aming buhay, Panginoon, siyang sumasagana, Panginoon. Nawa, Panginoon, turuan mo po kami, ipaalala, Panginoon, ang mga bagay-bagay na mabubuting gawa, sapagkat, Panginoon, pag yun ang aming ginawa, Panginoon, mabubuti rin ang bagay ang amin sa aming nagbaban. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa paggamit sa amin, Panginoon, sa lalong-lalo na po sa iyong lingkod, mahal na pastor, sa kawan na ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, inspiration sa pagdadala ng mensahe, Panginoon. Patuloy mo siyang biyayaan, Panginoon, ng wisdom and knowledge, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang kanyang mga bibig upang makatitig ang mga tupa sa ministry ng otan nila. Ganoon din po ang lahat ng magagawa nilang ginagamit tuwing linggo. Naway, bigyan mo pa rin sila ng inspiration, Panginoon, kalakasan, na nilayo mo sila sa mga panganib sa buhay, sakit, Panginoon. Lalong-lalo na po ang mga kabataan, Panginoon, na siyang backbone of the church, Panginoon. Naway, kayo po ang patuloy na magpalago ng kanilang skills, kanilang talento, Panginoon, na may part nila sa ministry dito sa mga talento. Ganun din, Panginoon, ang mga cooking ministry, Panginoon, na patuloy na sila ang nangangasiwa para sa pagkain, Panginoon. Bless them, O God, Panginoon. Naway, bigyan mo rin sila ng kalakasan, Panginoon. Araw-araw, Panginoon. Bigyan din sila ng inspiration. Ganun din po ang mga tumatayo, MC, speakers. Kayo po ang siyang panguna sa mga kampanin na kanilang ginagawa. Ganun din, Panginoon, ang mga tagapakinig. Sinabi mo, Panginoon, na hindi lang lahat ng give ay nasa mga magagawa na lagi naman tayo ngayon. But Lord, malaking ministry din po ang ginagawa ng mga nakikinig, Panginoon. Bless them, O God, Panginoon. Hindi namin alam kung ano kanilang pangailangan sa araw nito, Panginoon. Ngunit ikaw, ang Diyos na sumisiliyasin sa puso ng bawat isa na nandito, Panginoon. Alam mo ang kanilang kailangan, Panginoon. Hindi man nila sambitin sa pulpit na ito. Sapagkat nalalaman mo, matatalastas ng Panginoon mula sa kanilang puso kung ano mga pangailangan. Hindi man binabigkasin ito. Ngunit kung ikaw, Panginoon, nakikita mo, Panginoon, kung kailan nila kailangan ito. Alam namin, Panginoon, na you are always working in time, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Muli, Panginoon, sa pansamantalang pag-ihiwalay po namin, kayo po ang patuloy na maggabay sa amin sa labas. At naway lahat na napakinggan po namin dito sa pulpit nito, Panginoon, at pagsinding aral na may impart, may babahagi namin, Panginoon, sa bawat makakasalamuha po namin sa eskwela, sa trabaho, at sa bahay, Panginoon. Muli, tinataas ka namin, pinapupurihan. Hallelujah, Lord Jesus. Ganun din, Panginoon, tithes and offering, Panginoon, nilalapit po namin sa iyo. Bless them, O God, na nagbigay, Panginoon, at maging ang hindi. Alam mo ang mga sirkumstansya, Panginoon, na pinagdadaanan nila. Ikaw ang patuloy na magbigay ng blessing ng kanilang sa kanilang mga negosyo, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbigay ng customer nila, Panginoon. At ganun din sa mga nagtatrabaho, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng blessing. Hallelujah. Muli, Panginoon, tinataas ka namin at pinupuri. We ask all these things. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. So, tayo kakanta ng Every Praise. Andito yung tayo
tithes and offering. Meron din pala isang box doon para sa, ano yan, sa church fund. Ibig sabihin ng church fund, yan yung nagaling yung halimbawa kapag sa improvement ng church. Yung offering, yung everyday na may mga mission o pangangailangan natin sa church, dito kinukuha yung sinasabi ng Kristo. Yung sa electric, sa pagkain natin every Sunday, kapag may nag-mission, pumupunta sa mga patiran, so ginagamit yun sa panggasolina, mga ganun. Pero yung sa church fund, yan yung pag tayo ng church natin, meron tayo mahugot. So, hindi siya nagagalaw. Hindi tulad ng offering, nagagalaw yan every time na kailangan. So, yung church fund, kung halimbawa, magpapatay tayo ng church, meron tayo pang so, hindi siya nagagalaw. So, mga kapatid, gawin natin yung every phrase. So, habang tayo nagbibigay sa atin.
after na matapos po tayong kumain, mayroon po tayong short meetings. Amen. Oo, yeah. Mga elders. Amen. Hallelujah. And then mamaya, magre-report lang po si Sister Tasing sa financial status po ng church natin sa mga offering po na naliliko. Mamaya mag-update po siya para po maging updated po tayo sa maging transparent po tayo sa kung ano mga naliliko po natin para po sa gawa ng Panginoon kung saan po napupunta lahat ng gastusin. May pumapasok, may kung saan ginagastos po para maging malinaw po sa inyo. Yun lamang po, kapatid. Amen. So, pwede na ho yata tayong kumuha doon, ano? Yeah. So, pwede na ho tayong kumuha and then punta na lang mo dito. Yeah. God bless us all po.
Yung ano, yung A, papatutukan ng A. A, A muna, A. Ah, ano tayo? Kuya Mark. Okay dyan. Okay. Thank you po. Wow, Resi. Resi. Magaling ba nga maglakad? Yan. Kailan yung birthday ni Pastor Francis? 23. Alam mo, Pastor Francis. Alam ng lahat, eh, hindi ka makakaligtas. Nakikinig ako kanina. Kailan Sister Banje? Hindi lang ito ba di alam na? Ano yung meron sa 23? Para wala naririnig pa ko. Birthday ni Pastor Mario sa 23. Kaya hindi ka makakaligtas. Ayun. Nakatayo dyan, balita.